Hello? Bakit parang ang patay? Ano ba yan? Bakit parang ayaw niyo ako makita? Yung itsura niyo po ganito ngayon, no? Parang ayaw niyo po akong kausap. Ayan. Sige, so ngitian niyo naman yung katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi mo, hello. Sabi mo ngayon, kapatid, mag-focus ka. Focus. Sabi mo sa katabi mo, focus. Isa pa, focus. Sabi mo sa likod mo, focus. Sabi mo sa harap mo, focus. Ayan, very good. Ayan. So, sino-sino dito ang mga na-scene zone na? Alam kong kwento ng buhay natin tong lahat. Okay? Sino? Yan, mga, yes. Okay, sige. So, ayan, kwento ng buhay nating lahat. Ito, ang sakit-sakit, di ba? Minsan, hindi mo pa alam kung bakit ka sini-scene zone. Alam mo yun? Yung parang, close naman kayo. Lagi naman kayo nag-uusap sa personal. Pero bakit nung nag-chat na kayo, scene zone na? Anong problema? Iniisip mo, bakit ang sungit nito ngayon? Anong meron? Feeling mo, mas malamig pa sa Pasko ang pakikitungo niya sa'yo. Shucks, sakit, di ba? Ayan, so, akala mo okay kayo, tapos biglang ganun. Ang gulo, ang gulo-gulo. Sabihin mo sa katabi mo, ang gulo! Ayan, sige, so lahat tingin sa maganda. Okay? Okay na? Andito po ang maganda sa harap. Okay, sige. Ayan. Ang gulo. Magulo ang mga taong nang si scene zone. Naniniwala ba kayo na magulo ang mga taong nang si scene zone? Yan. So, yung mga taong nang si scene zone sa inyo, sabihin nyo, ang gulo mo. Sabihin nyo dun sa taong yun. Okay, sige. Pero alam mo ba na ikaw, nang si scene zone ka rin? Ako nang si scene zone? Ate naman, ako na nga to nang si scene zone. Ako pa itong pinagbibintangan mo ng scene zone. Ano ba naman to? Pero totoo, malalaman niyo mamaya kung bakit. Okay. Sige. So, may kwento ako sa inyo. Si Jesus, noong unang panahon, ay para siyang celebrity. Alam niyo yung pag pumapasok sino ba? Example, pumunta sa Pilipinas hindi ikaw, Kuya JJ. Si Mateo Do. Ayan, gwapo niya, di ba? Ayan, sige. So, kunwari, pumunta siya sa Pilipinas, tapos dumaan siya sa airport. Wow. Ayan, dumaan siya. Ayan, so, hindi ikaw si Mateo Do, ano ba? Ayan, so, kunwari, dumadaan si Mateo Do, tapos yung mga tao, di ba? Ay, gumaganon sila, di ba? Pag dumadaan siya, di ba? Kasi ang gwapo-gwapo niya. Sa mga babae naman, sige, kunwari si Jessie Menjola, kumakain ka sa McDo, tapos dumaan siya. May dala siyang large fries at McSpicy. Di ba? Tapos yung mga tao, gumaganon. Ganon sila. Okay. So, unang panahon, si Jesus ay parang celebrity din. Everywhere he goes, dinudumog siya ng mga tao. At hindi dahil sa nagpapasikat siya at uhaw na uhaw siya sa attention, hindi dahil ganon, okay? Dinudumog siya dahil ibang klase ang mga pinaggagawa niya. Ikaw ba naman, magpagaling ka ng sakit, magpalayas ka ng demonyo, mamigay ka ng tinapay sa 5,000 katao, hindi ka ba naman dudumugin yan, di ba? Sige, try mo yan sa labas, try mo magpagaling ng tao sa labas, try mo mamigay ng tinapay sa labas, tingnan natin kung hindi ka dudumugin. Ayan, so, dahil sikat na sikat itong si Jesus, okay, kahit hindi naman niya pinipilit na maging sikat, ayan, sikat lang talaga siya, madami ang naging disciples niya. Madami ang gustong sumunod sa kanya. Pero the thing is, mas marami ang nagkiklaim lang na disciples niya. Okay. Ito yung mga feeling close kay Jesus. Yung akala mo, disciple ako ni Lord. Pag nagpapakilala sila sa ibang tao, excuse me, disciple ako ni Lord. Excuse me, sorry. Ayan. So, akala mo close na close sila ni Lord. Pero, sila yung mga tao na pag dumadating si Jesus, sila pa yung unang nagsusumigaw na, ay, si Jesus! Alam mo yun, sila pa yun. Sila pa yung mga nasa frontline. Ayan. So madalas, sila pa yung nasa unahan. Napakadaming fans club ni Lord. But the thing is, ang sabi ni Jesus, not everyone who says to Him, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only true disciples will enter the kingdom, and only those who do the will of the Lord will be saved. So tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukha bang true disciple yan. Mukha bang true disciple yan? Okay, sige, titigan mo siya sa mata. Titigan mo sa mata yung nasa kaliwa mo. True disciple ba yan? Titigan mo sa mata yung nasa kanan mo. Mukha ba siyang true disciple? Okay. Sige. So let's go straight to the point. Let's read the key verse. Okay, tama na ang pagtitig sa mata ng katabi mo. Kung maganda man yan o gwapo, mamaya ka na tumitig sa mata niya. Ayan. Sige, let's read the key verse. Mark chapter 8, verse 34.
Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Okay, ano ba to? Ang gulo naman ng magbibit-bit ka ng cross, sundan mo si Jesus, hindi ko maintindihan yung verse. Okay, so let's go straight to the point. Ayan, himay-himayin natin yung verse na to. Number 1, a true disciple must deny himself. Anong deny himself? Sige, kunwari, ganito yan. Kunwari magka-chat kayo ni Jesus. Kunwari, yun yung komunikasyon natin sa Kanya. Yan, chat na sa heaven, ganun online chat. Tapos chat din dito sa lupa. Sabi mo, Lord, mahal kita. I accept you as my personal Lord and Savior. Lord, ikaw ang Lord, Diyos ko, ikaw ang hari sa buhay ko. Gumaganon-ganon ka pa. Tapos sabi ni Jesus, wow talaga anak. Wow, so gusto mo ba talaga maging disciple ko? Sabi niya. Tapos sabi mo naman, oh Lord, I want. Yan, gumaganon ka pa. Ako, very passionate, kunwari. Tapos sabi ni Jesus bigla, sige nak, if you want to be my disciple, the first step is deny yourself. Tapos biglang, scene, 3:16 p.m. Scene. Sin zone mo si Jesus. Okay, bago ang lahat. Bakit ba nang sin zone ang tao? 2 dahilan lang yan. Una, tinatamad siyang sagutin. At pangalawa, hindi niya kayang sagutin. Marami sa atin gustong matawag na disciple ni Lord. Gustong matawag na leader sa church. Pero ito pa lang, hindi na magawa-gawa. Gustong-gusto mong maging disciple, maging tagasunod ni Lord, maging Christian, pero ikaw mismo ayaw mong magbago. Ano nga bang ibig sabihin ng denying ourselves, first of all? Okay. Ang denying ourselves, ganito lang yan. It's not about me. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's not about you. Gusto ko may kasamang emosyon, it's not about you. Ayan. Sige. So, kung gusto mong maging disciple, lagi mong tatandaan that it's not about you. Being a Christian, it's not about you. When you decide to become a follower of Christ, you have to let go of yourself. Pakawalan mo na yung sarili mo. Ganito yan, okay? So, yung sins, yung mga kasalanan mo dati, sins yun, di ba? Kasalanan mo dati, na wow, dati, sarap na sarap ka. Ngayon, kahit mahirap, kahit gaano kahirap, kailangan mo nang i-let go. Kasi hindi na ikaw yan eh. You have to deny yourselves. Yung mga gusto mo dati na mali, you have to let go of that. Yung mga kasalanan na nagpapaligaya sa'yo dati, ile-let go mo na. Bakit? Kasi it's not about us anymore. It's about Him na naghahari sa buhay natin. He is the King in our lives na. Kaya hindi po pwede na yung mga gusto natin, yun pa din yung nasusunod natin. Hindi naman sa parang sa pilitan ka na parang inaalipin kang sundin yung mga inuutos niya. Pero alam mo yun, kung alam mo namang mali yung mga nagpapaligaya sa'yo dati, you have to let go of that. You have to deny yourself. Lord, hindi na to pwede. Christian na ako. Follower of Christ na ako. Hindi na to pwede. Okay, so pag sinabi mo na, ate, hindi na ako magmumura. Tapos pag tinanong kita, bakit? Wala lang kasi cute. Cute. Ganun. So hindi pwede yun. Hindi pwede na hindi ka magmumura kasi cute lang. Hindi ganun yun. Lahat ng bagay kailangan may hugot. So pag sinabi mo na ate, hindi na ako manonood ng porn. Bakit? Kasi I have to deny myself. I want to be a Christian. I want to be a disciple of Jesus. Ganun yun eh, may hugot. Tapos pag tinanong kita, ate, pag sinabi mo sa akin, ate, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom, hindi na ako mag-a-addict sa computer games. Bakit? Kasi it doesn't please Jesus. Gusto kong maging disciple niya. Ganun yun. When you want to be a disciple of Jesus, you do everything. Alam niyo yun, yung kapag in love na in love ka, you do crazy things. Kapag in love ka kay Lord, lahat kaya mong gawin. Kapag in love ka sa tao, Diyos ko po, kung ano-anong pagpapakahiya sa mundo, yung nagbe-bake ka pa ng kung ano-anong cookies, tapos dadala ka pa ng banner na, I love you, ganito, ganyan. I love you, Hazel Joy, mga ganun. Diyos ko po, kung sa tao nga ganyan ang pagka-in-love natin, how much more kay Jesus na siyang lumikha at matindi ng pagmamahal sa atin, di ba? So denying ourselves means letting His love take over. Bawat araw, hinahayaan natin na yung pag-ibig niya, yung bumabago sa atin into better persons. So bukas, pag nagkita kayo niyan ng katabi mo, okay, bukas may mga pasok kayo. May pasok kayo bukas, di ba? Ayan. So, hindi na siya yan. Tumingin kayo sa akin. Tingin kayo sa cute. Ano? Cute? Bakit hindi na siya yan? Sabi niya sa akin.
Ay, bakit ayaw niyo talaga ako tanungin? Sige, okay na. Sige. So, hindi na siya yan. Alam niyo kung bakit? Kasi binago na siya ni Lord. Wow. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, pag nagkita kayo bukas, this is Lyda Magtalas version 2.0. Rawr! Sabihin niyo sa katabi niyo, this is Lucky Policarpio version 2.0. Rawr! O yan, bakit ayaw sabihin sa katabi niyo? Sabihin niyo yung pangalan niyo, tapos sabihin niyo version 2.0. Ayan. Rawr! Ayan. So, denying ourselves, ibig sabihin, binabago tayo ni Lord ng pag-ibig niya at yung mga gusto natin dati na mali, hindi na yun yung gusto natin ngayon. Number 2. Okay. A true disciple must take up his or her cross. So, nag-chat kayo ulit ni Lord. Sininzone niyo siya kanina. Okay, ang sabi mo, Lord, hindi na po ako to. I have denied myself already. This is Lyda Magtalas version 2.0. Rawr. Sabi mo kay Lord. Ang sabi ni Lord, aba, very good, anak. Very good, ah. So, anak, go na go ka na ba na maging disciple ko? Sabi mo, oh yes, baby! Naisuko ko na po yung sarili ko. Iba na po ako. Binago na po ako ni Lord. Okay, ganun. Tapos sabi ni Lord, kung ganun, anak, do not just deny yourself. Take up your cross as well. And for the second time, sin-zone. Sininzone mo na naman siya. Pero what does it really mean? Ano ba tong pagtitake up ng cross? So ito, I will give you a picture, a slight picture lang. When Jesus was carrying his cross, hindi siya nakaupo at hindi siya nakasteady lang. He was walking from prison papunta sa Golgotha. Naglalakad siya na bit-bit yung pagkalaki-laking cross galing dun sa kulungan papunta dun sa lugar na pagpapakuan niya. Bit-bit niya yung ganun kabigat. Now, carrying the cross is like this. Ang disciples never naging steady sa isang lugar. Ang early Christians, laging humahayo sa iba't ibang lugar at nagpe-preach ng gospel. Very passionate sa pag-share ng word. Aba, kabahan ka kung tinatawag mo yung sarili mo na Christian, tapos wala ka lang ginagawa. Kabahan ka pag tinatawag mo yung sarili mo na Christian, tapos ni minsan sa buhay mo, hindi ka pa nag-share ng word. At kung nag-share ka naman ng word, yung buhay mo naman, hindi makitaan na ng pagiging Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, punong-puno ng apoy at passion yan. Hindi mo yan mapipigilan sa pag-share ng Word of God. Hindi mo mapipigilan sa pag-ministry kahit hirap na sa pag-aaral. Ministry ako kasi gusto ko to, pero hindi pa rin bumabagsak sa pag-aaral. Ang tunay na Christian, unstoppable. Ang totoong Christian, pasan-pasan at ginagampanan lahat ng responsibilities na nakaatang sa Kanya. Lahat ng responsibilities. Discipleship, yung pag-share nyo ng word, ayan. Yung example, yung mga worship leader dito, ayan, kahit, example, sila Ephraim, o ayan, kunwari, ayan, mga kaklase niya. Nag-aaral sila Isaac pala, kagraduate lang yan. Sa August, papasokan natin. Yes. Ayan. So, yung mga nag-aaral dito ng mga worship team, sila Kuya Ian, sila Eunice, ayan, nag-aaral yung mga yan. Pero because, alam niyo yun, totoong Christian, so passionate to serve Him. Unstoppable. Kahit pagod na maglilingkod ako kasi gusto ko to. Ganun yun. You have to take up your cross kahit gaano kabigat. So, ang totoong Christian, never tumatakas sa cross na ipinapadala sa kanya ni Lord kahit gaano pa kahirap. Because that is passion. That is conviction. Hindi ka makukontento na tinititigan mo lang yung cross mo. You just gotta do something. Kailangan may gawin ka, hindi pwedeng hanggang titig lang. Sabi nga ni isang pastor, sino ba nagsabi rin, kuya? Hindi mo mapapasagot ang babae sa titig lang. Sino ba yun? Pastor Ruther. Hindi mo mapapasagot ang babae sa titig lang. Sinasabi ko sa inyo. So, hindi po pwedeng titigan nyo lang yung cross nyo nang walang ginagawa. You have to do something. You have to stand up and share the gospel. You have to serve God. Ganyan ang totoong Kristiyano. Okay. So, sabihin mo nga sa katabi mo, wag mong tatakasan yung cross mo. Wag mong tatakasan yung cross mo. Sabihin mo, bakit ayaw niyo sabihin? Takot kayo, natatakasan niyo yung mga cross niyo, no? Hay, nako. Ayan, cross, hindi crush. Cross. Okay. So number 3, a true disciple must follow Jesus. Ito pinakamatindi.
Alam niyo kung bakit matindi? Ayan. So, ang totoong disciple, sumusunod kay Jesus. Siguro naisip mo, sandali, akala ko ba pinakamatindi na to? Following Jesus, nagagawa ko na to eh. Nagbabasa naman ako ng Bible. Mabait naman akong bata. Nagbibigay naman ako sa offering. Nagpa-pray naman ako. Talaga? Talaga? Nagagawa mo yun? Oo, ate, promise, nagagawa ko yun. Think again. To follow Jesus doesn't only mean living a life of good deeds. Hindi ito yung pagpapakabait lang o pagiging relihiyoso. Hindi lang ito to. So, I want to share to you a short story sa isang Bible, okay? May isang rich guy. Hindi naglalakad sila Jesus. Naglalakad sila. Kasama yung mga disciples niya, yung mga humahawi-hawi sa kanya, ganun. Oh, si Jesus, daan ko. Hindi, joke lang. Ayan, so dumataan si Jesus. Tapos biglang, may isang rich guy, as in, sobrang yaman niya. Alam niyo yung mga, alam niyo yun, basta yung mga mayaman, ganun. Mayaman, maganda damit, malinis tingnan. There is a rich guy na lumapit kay Lord. Ang sabi niya, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Sabi niya, "Lord, ano bang kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Lord, "Alam mo naman yung commandments. You shall not murder." Bawal ka bumatay. Bawal ka mangaliwa pag may relationship ka. Bawal ka magnakaw. Bawal ka magsinungaling. Bawal ka sumagot-sagot sa nanay at tatay mo. You have to honor your father and mother. You'll not give false testimony. So, ayan, alam mo yun, yung mga usual commandments ni Lord. Sabi nung rich guy, "Lord, ano ba naman yan? Nasusunod ko na rin naman na yan since bata pa ako. Laking church kaya ako." Alam niyo yun? Kasi di ba, alam niyo yung mga bata sa simbahan na mga example, yung nanay niya, worship leader, gano'n. Tapos yung mga anak niya, syempre mga laking church, gano'n. So, bata pa lang, anak, magbasa ka ng Bible, wag ka sumagot sa akin, magpakabait ka, gano'n. Alam mo yung mga ganong commandments ni Lord. So sabi ng rich guy, "All this I have kept since I was a little boy." Si Lord tinitigan siya at punong-puno ng pagmamahal yung titig niya doon sa rich guy. Sabi niya, "May isang bagay ka na hindi pa nagagawa. Go, sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." And at this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Okay. So ano pong point ng kwento na to? Ayan. So, following Christ doesn't only mean na lalakad ka lang. Okay, lakad lang ako. Sunod lang ako kay Lord. Okay, Lord, steady ka lang. Huwag kang aalis dyan. Kailangan nakikita pa rin kita. Hindi ganun yun. Ang pagsunod kay Lord, kailangan handa kang bitawan lahat. He was a rich guy. So, ibig sabihin, alam mo, rich. Sobrang, alam mo yung mga Noynoy Aquino. Parang tipong Janet Napoles. Wow, pork barrel. Ayan. Mga ganong yaman, nakalimusin. Sa modern time, ano natin sa modern time. So, following Jesus means you have to be willing to give up everything. Everything na hawak-hawak mo dati, na tingin mo nakakahadlang sa growth mo sa Kanya, tingin mo nakakahadlang sa total na pagsunod mo sa Kanya, kailangan mong bitawan yun. At sabi niya, pag nabitawan mo na lahat ng yan, then come, follow me. Kapag willing ka na nabitawan lahat ng yun, tsaka ka palang sumunod sa akin. Because that is a true disciple. You see, yung rich guy na yon, probably lumaki sa isang good family, well-educated, at naturuan ng maayos na commandments. Kung tutuusin, parang okay na siya, di ba? Parang okay na siya kasi mabuti naman siyang tao eh. Pero hindi, may kulang pa. Etong taong to, he was holding on a little too much sa kayamanan niya. At nung sinabihan na siya ni Lord na ibenta mo lahat ng yan at ibigay mo sa may hirap at sa langit ka mag-invest, nalungkot siya. Walang sinagot at umalis na lang. Hindi niya kaya. Sin-zoned si Jesus. Following Him means leaving everything behind. As in, lahat iiwan mo para lang makasama lang siya habang buhay. Hinanting ko sa Gospels, yung ilang verses, yung Matthew, Mark, Luke, John, hinanting ko doon, yung ilang verses kung saan binanggit ni Jesus yung words na follow me. Okay. So, ilang beses binanggit doon. Okay, you see, nung tinawag si Peter at si Andrew
at si Matthew na tax collector. Ganito yung, imagine niyo Si Peter at si Andrew, magkapatid sila. They're fishermen and they're probably earning malaki. Kasi fisherman, alam niyo yun, yung mga parang tipong, parang feeling ko talaga ganun sila, yung mayayaman na parang nagbe-business ng mga isda, ganun. So, when Jesus called them, nandun sila sa beach at may bangka. Ayan. So, bangko? Bakit may bangko sa beach? May bangka. Ayan. Tapos andun sa harap nila, lahat, fishing net, fishing gear, yung mga pagka-tumpok-tumpok na isda na nahuli nila, andun sa harap nila. Imagine niyo yun, yung buhay mo nasa harap mo. Andun lahat nasa harap mo. Tapos si Matthew naman, nung tinawag siya, kasi tax collector siya eh. So, kunwari sa modern na panahon, siya ay nagtatrabaho sa BIR, Bureau of Internal Revenue, mga kurakot, ganun. So, kurakot si Matthew. Kurakot siya. Tapos, nasa tax collector's booth siya. So, ibig sabihin, andun yung napakadaming pera. Sobrang daming pera. Kasi tax collector's booth eh. Doon na pupunta lahat ng iniipon niya. So, imagine niyo sa harap ni Peter at Andrew, lahat ng fishing gear nila, lahat ng buhay ng mangingisda nila. Si Matthew naman, nasa harap niya, ay ang lahat ng pera na naipon niya sa pagnanakaw, sa pag-collect ng pera. Pero, nung tinawag sila ni Lord na Simon and Andrew and Matthew, nung tinawag niya si Matthew, come, follow me. Alam niyo ba? Ang sunod na verse agad dun. Hindi na sinabi na, and they thought about it, nag-isip muna sila, kung susunod sila kay Lord, nag-isip muna sila kung iwan nila yung pera, kung iwan nila yung pangingisda. Hindi nila inisip yun. Nung sinabi ni Lord na, come, follow me, binitawan nila lahat ng yun at sumunod kay Lord. Imagine niyo na si Jesus nakatitig kay Janet Napoles, tapos alam niyo yung news na nasa bathtub daw ni Janet Napoles nag-overflow ng pera. Ganun na daw karami yung pera niya. Literal siya. So imagine niyo na nasa CR. Bakit sa CR si Jesus? Ayan. So nasa bathtub sila. Tapos si Janet Napoles nakatayo. Tapos sabi niya kay Janet Napoles, come, follow me. Ang dami-daming pera. Ganun yun. Ganun yung scenery. Eto, napakadaming pera sa harap niyo. Andito yung buhay niyo dati. Andito yung magagandang babae. Andito yung magagandang babae. Hindi, joke lang. Ayan, nasa harap niyo yung magandang babae. Nasa harap niyo yung gwapong lalaki. Nasa harap niyo yung dream girl niyo, yung dream boy niyo. Nasa harap niyo yung pangarap niyo dati na, Lord, gusto kong yumaman kasi gusto kong bumili nito eh. Gusto kong bumili nito at magpapakayaman ako habang buhay at sasarilihin ko yun. Imagine niyo yun, nasa harap niyo lahat ng yun. And God says na, anak, follow me. Nung nangyari to sa disciples, iniwan nila agad. Binitawan lahat ng hawak nila at tinigilan ang kung anumang ginagawa nila at sumunod kay Lord. Ladies and gentlemen, ganyan ang ibig sabihin ng follow me. Hindi lang basta-basta susunod ka sa yapak niya, kundi handa kang iwan lahat ng hawak mo ngayon para lang sumunod sa Kanya. And once again, nag-chat kayo ni Lord. Sabi ni Lord, Hazel Joy Lobres, Keith Kalayag, Geraldine Salubre, Christian Estrope, Kaylin Bandao, Francis Jeronimo. Do you love me more than this? Do you love me more than this world? Do you love me more than this girl? Do you love me more than this guy? Hazel, do you love me more than this? Anong isasagot mo? So si Peter, tinanong siya nito, ang sinagot niya, yes, Lord, you know that I love you. Ang sabi ni Lord, then feed my lambs. Pakainin mo ang mga tupa ko, ang mga souls na nangailangan sa akin, pakainin mo. Tapos, natahimik si Peter. O, kunwari, tinanong ka na naman ni Lord, Hazel, do you love me? Alison Gumatay, do you love me? Hans Alejandro, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Ganun yung sagot mo. Sabi ni Lord, then take care of my sheep. Alagaan mo yung mga tupa ko. And for the last time, nasaktan ka na. Alala, pa na to si Lord, dinadoubt yung pag-ibig ko sa Kanya. Ano to? Lokohan? Kasi ilang beses na eh. And for the last time, tinanong ka niya,
Anak, do you love me? At ang sagot mo, Lord, you know all things. Lord, alam mo lahat. Alam mo laman ng puso ko. Alam mo na mahal, na mahal, na mahal kita. At sabi ni Lord, for the last time, then feed my sheep and follow me. When you're in love, everything is much easier. Miski ang pagsunod kay Lord, kahit gaano kahirap, hindi mo na namamalayan yun. Dumadali kasi in love tayo sa Kanya. Kabataan, tama na ang pagtatawag sa ating mga sarili na Christian o youth leader, pero hindi naman natin nagagampanan ang totoong gawain ng isang tunay na disciple. Revelations 3, verse 15, chapter 3, verse 15 to 16, sabi doon, I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, dahil maligamgam ka, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Maligamgam ka. Hindi ka nag-aapoy sa Kanya, nakakasuka. Alam niyo kung bakit nakakasuka? Kasi ganito siya eh. Ang laki-laki niyang Diyos. Alam niyo yun, describe sa Isaiah. Nung pumasok si Prophet Isaiah sa lugar, sa kingdom na kung saan si Lord, He was so big. Yung robe niya, andun pa lang sa harap ni Lord. Ibig sabihin, imagine niyo, the earth is His footstool. The earth is His footstool. Imagine niyo yun, ganun siya kalaki. Tapos kinukumpara mo siya sa ganito kaliit na bagay. Kinukumpara mo siya sa, ano bang pipiliin ko? Kayamanan o si Lord? Itong gwapong lalaki o si Lord? Itong magandang babae o si Lord? Nakakasuka yun. Hindi ko naman sinasabi na hindi na kayo mag-aasawa, pero just now, habang nakafocus tayo sa ministry, ayan, ganito muna. So, nakakasuka. Gugustuhin mo ba yun? Ang mailuwa from His presence, all because ayaw nating gampanan ang totoong gawain ng isang disciple. Si Lord ayaw niya ng maligamgam na Kristiyano. Tandaan mo, sinusuka niya sa presensya niya ang mga maligamgam na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga utos niya. It's all or nothing. Susunod ka o hindi. Mag-iinit ka sa Kanya o manlalamig. It's your choice, but you all have to decide right now. Okay. Sige, come on. Let's just close our eyes and just think about all of this. Isipin mo lahat ng narinig mo. Lord, how many times, Panginoon, na sinabi ko sa'yo na gusto kong maniwala sa'yo. Lord, ilang beses na sinabi ko sa'yo na gusto kong maging disciple mo, Father. Pero ni isa sa mga sinabi mo, Lord, na qualities ng true disciple, Panginoon, hindi ko nagampanan. Lord, I never denied myself, Panginoon. Lord, I never took up my cross. Panginoon, I never followed you, Panginoon. Lord, I pray for, Lord, hayaan niyo, Lord, natulungan niyo kayo. Lord, mag-isip, Lord, if we really want to follow you, Father, if we really, really want, Panginoon, to just surrender our lives unto you, Lord. Come on, just pray. Pray. Tanungin mo yung sarili mo. What do I want? All or nothing ba? Susunod ba ako sa Kanya o hindi? God. Jesus. Lord, hayaan niyo, Lord, na mamuhay kami. Simula ngayon, Father, we will live as true Christians, Father. We will live as true disciples, Panginoon. Hayaan niyo na yung buhay namin, Father, will reflect, Panginoon, kung ano po yung kinakailangan, Panginoon, na i-reflect ng isang tunay na disciple. Father, hayaan niyo na simula ngayon, Panginoon, magiging tunay na kami na anak mo. Paninindigan na namin to, Panginoon. Hayaan niyo na simula ngayon, Father, yung buhay namin sa'yo na. Father, we deny ourselves, Panginoon. Lord, kung anong gusto mo sa buhay namin, let your will be done, Father. Lord, hayaan niyo simula ngayon, Lord, we will take up our cross, Panginoon, na walang pag-aalinlangan. Kung dati, Lord, mas pinaprioritize namin yung pagpapahinga. Kung dati mas pinaprioritize namin, Lord, yung anuman, Lord, na nadidistract sa amin, Father, simula ngayon, we let go of all of that. And Lord, we take up our cross, Panginoon. Lord, we want to serve you, Father. We want to love you more each day, Father. And Lord, I pray, Lord, simula ngayon, Lord, lahat kami na nasa kwarto na to, lahat kami na nasa chapel na to, nasa church na to, Father, Lord, we will follow you, Father. Lord,
We will be a generation of worshipers, Panginoon, na bawat step mo, Father, bawat lakad mo, sumusunod kami sa iyo. Panginoon, help us follow you, Father, completely. Lord, turuan mo kami at tulungan mo kami to leave everything behind, Father, and just follow you, Lord. Just follow you passionately, Panginoon. Hallelujah, Lord. I thank you, Father, for all of this. Thank you, Lord. Let me pray for you. Yes, God. Lord, I pray for this youth, Panginoon. I pray for change, Panginoon. And Lord, as they leave this building, Lord, your presence will be with them, Father God. And wherever they go, Father, your presence will reflect through their lives, Panginoon. Lord, wherever they go, dala-dala nila, Lord, ang glory mo, Panginoon, yung nag-iinit, nag-aalab, Lord, na pag-ibig mo. And Lord, kung paano, Lord, yung pagmamahal mo, binabago kami bawat araw. Ganun din, Lord, I pray na mas mahalin namin yung lahat ng tao sa paligid namin, Lord, kung paano mo kami minamahal, Lord. For that love changed us, Father. Let it change other people as well. And Lord, I pray, Panginoon, that you will bless them abundantly, Lord, through every aspect ng buhay nila. I pray na turuan mo sila sumunod sa iyo. Turuan mo sila, Lord, sumunod sa iyo completely, Panginoon, na walang compromise, Panginoon. Totally sumunod sa iyo, Panginoon. I pray na lahat dito, Panginoon, gawin mong leaders, Father. Lord, true leaders na hindi lamang uhaw sa pangalan, Lord, kundi uhaw na maglingkod sa iyo, Father. Hallelujah, Lord. Thank you for this afternoon, Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Hallelujah.